So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Actually, mga minamahal, there's nothing wrong naman kung lasinggero itong si Quezon, kung mahilig siyang uminom, magpakalaseng, 'di ba? Wala namang problema. As long as yung duty mo, gampanan mo. Alam nyo ba, way back 2014, nirereklamo po ng nanay ni Heart Evangelista na itong si Quezon, itong si Cheese Escudero ay isa pong lasinggero. Ito yung article, mga minamahal. Dating inakusahan ng ina ni Heart Evangelista si Senator Francis Cheese Escudero na lasinggero at walang respeto. Yan nga ngayon napagtanto ko na. Bukod sa lasinggero, walang respeto. And mapapansin naman natin kung gaano kawalang respeto sa ating konstitusyon, sa mamamayang Pilipino. Diba? Itong si Cheese Escudero, pansinin ninyo kung paano niya binababoy ang ating saligang batas at hindi niya nire-respeto ang constitutional duty at yung mandato ng Senado. Kaya tingnan nyo, lahat nag-reflect sa impeachment. Diba? Yung kanyang pagiging bastos, nag-reflect lahat yun diyaan sa impeachment. Wala naman sanang problema, Cheese, kung noon lasinggero ka, or maybe meron kang ginagawang himala. Diba? Wala namang problema sa amin yun. Oo, kasi lahat naman ng taong nagbabago, diba? Pero ang problema sa'yo, Quezon, yung respeto. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago. Wala ka pa rin yan. My God, 2025 na wala ka pa rin character development? Magbago ka naman. Cheers! Please lang naman, magbago ka naman. Diba? Ito, meron pa isang akong article na ipapabasa sa inyo, ha? 2015 naman to. Ang paglalasing ni Cheese Escudero, sabi yan ng bandera. Kapag naging presidente natin si Grace po, sigurado ang kanyang magiging #1 advisor ay si Senator Cheese. Baka nga maging vice president pa si Quezon. Wala naman problema kung si Escudero ang magiging advisor ni President po dahil si Cheese ay masyadong matalino. Masyadong matalino, kaya nga lang masyado namang walang respeto. Diba? To the point na yung ginagawa ni Quezon is betrayal of public trust sa mata ng humigit kumulang 90% na mamamayang Pilipino. Lalo pat yung ginagawang pagpatay ni Quezon dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Tapos gagawa nila ng reason, hindi na pwedeng ituloy ng 19th to 20th Congress. Ilang law expert na ang nagsabi kung pagbabasyan lang natin yung Senate ruling, it is a continuing body. Diba? Yung impeachment rules, it is a continuing body. Paulit-ulit. Ilang attorneys, magagaling na abogados, abogadas, ang naglahad na nun. Diba? Tapos kung sa issue naman na hindi, may naghain kasi ng draft resolution. Ang tanong, akma ba na si Bato de la Rosa yung maging, yung magsulat ng draft resolution? Abogado ba siya? At isa, pa doon mga minamahal, kapag ikaw ay Senate judge sa impeachment ni VP Sara Duterte, dapat supposedly neutral ka. Kasi posibleng tanggalin pag ganun, mga minamahal. Diba? Kasi hindi mo na nagagampanan yung duties mo. Kaya ano yung sabi ni Dilima? Delay is betrayal. All eyes on Cheese. Senator in kill impeachment plot. Yan yung sabi ni Dilima. Lahat ng mata sa'yo, nakatutok, Quezon. Lahat ng tao, nakatutok sa'yo, Cheese. So, incoming mamamayang Liberal Party List Representative Leila Dilima deplored the dribbling and dilatory tactics in the Senate to derail the momentum of the impeachment case against Vice President Sara Duterte and said the public will not be fooled. Hindi kasi ganito yan, mga minamahal. In our own opinion na lang. Actually, yung impeachment, hindi naman about to sa yung hindi makonvict si VP Sara Duterte.
Ayaw lang talaga nilang matuloy ang impeachment. Kasi kapag sa impeachment, ilalahad ng mga prosecutor. 'Di ba? Yung mga ebidensya galing sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, yung issue sa droga, 'di ba? Hanggang sa pagbabanta na papatayin si PBBM, lahat-lahat ma-reveal. Kasi 7 po yung article of impeachment ni Bibi Sara, yung betrayal of public trust, culpable violation, and etc. 7 po. Now, hindi nila yung punto dito na okay, sige, tuloy ang impeachment kasi may number naman sila. Although yung impeachment is a number game, sa madaling pagpapaliwanag. Pero it's not about numbers kila Sara kasi meron na sila nun. Aminado na tayo doon. Ang problema na lang nila, wag nang ituloy. Bakit wag nang ituloy? Kasi sa mga hearing, merong maire-reveal. At posible sa 7 article of impeachment na dyan, merong may 2 or 3, 4 ang magsasucceed. Di ba? Na magiging issue ni BP Sara in the future pagdating ng presidential election. Gets ninyo, mga minamahal? So, ang motibo nila, wag nang ituloy kasi ayaw nilang meron pang malaman. Meron pang ma-reveal. Ang gagaling ng mga prosecutor natin, mga minamahal. Matinding tawag dito, matinding halukaya ng ebidensya yung nangyayari. Ngayon, syempre, itong isa, di ba? Baka makitaan ng butas, pwedeng magpalugmok sa kanya. Kung sakaling makatakbo to sa 2028, if ever na hindi nga ma-impeach or hindi pa makulong na International Criminal Court. Diba, mga minamahal? So ngayon, yan yung iniiwasan natin. Diba? Na kailangan yung mga dapat malaman ng taong bayan. Kasi lahat naman tayo deserving na malaman ng katotohanan. Diba? Right, mga minamahal? Lahat tayo deserving na malaman ng katotohanan. Ay, ang hindi lang naman dyan deserving, si Sara Duterte. Gets ninyo? Di ba mga minamahal, hindi lang deserving hindi lang talaga deserve hindi deserve ni Sara Duterte ang taong bayan, pero deserve ng taong bayan na malaman ng katotohanan. Yun. Gusto nilang patayin ang impeachment para hindi na po matuloy yung mga aligasyon, na mga haka-haka, na mga tinutukoy, na malaman ng taong bayan na posibleng makaapekto sa kanya pagdating po ng presidential election sa 2028. Gets ninyo, mga minamahal? Kaya hoping pa din sana tayo na sa June 11 talagang matuloy na ang pagbabasa, 'di ba, ng sakdal ng mga prosecutor dito kay Vice President Sara Duterte nang wala nang pagpatay, pagpigil, 'di ba, ng kahit na sino man. Ituloy ang impeachment. 'Di ba? Accountability must be hold. Transparency at all. Yan yung kailangan natin. Alright, mga minamahal. Grabe, no? Sakit sa bangs. Hindi, to be honest, wala naman talagang problema. Kung lasinggero itong si Cheese at nakakaapekto yung kanyang mga desisyon, 'di ba, sa mga bagay-bagay, pero isipin mo naman, keso, hindi na nga namin pinakailaman yung pagiging lasinggero mo, ang problema, masyado mo pang pinahalatang wala kang respeto. Kaya madami mga Pilipinong nagagalit sa'yo. To the point na sinasabi nila, ano ba itong si Cheese? Senador ba to ng taong bayan or senador ng mga Duterte? May kasunduan bang nangyayari o wala? May mga hindi ba kaming nalalaman ng mga o meron? Diba? Lalo pat si Quezon, lumapit sa mga Duterte. See? Diba? About sa Senate presidency. Tapos may mga umuugong na Sara Escudero sa 2028. Nako, mga red flag yun pag ganun. Diba? May mga nalalaman na tayo. Sara Escudero 2028. Nako, pag merong usok, merong apoy. Pag merong apoy, merong usok. Ano ba yung tama dong pagkakasabi? Pero no matter what, yung masamang plano, hindi yan magtatagumpay. Diba? Maybe ikaw nakaupong Senate President ngayon pero hindi ka dyan magtatagal. Meron ng regodo na nangyayari. At matunog ang pangalan ni Tito Soto. Diba, mga minamahal? Wala yan. Wala yan, mga minamahal. Alright. OMG. Ano yan? May nag-chat sa akin, grabe. Alright, mga minamahal, dahil may lakad pa ako. Anyway, it's me again. Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.